Miss Kim Chiu, totoo nga ba na dumidistansya kina Angelica Panganiban at Belia Padilla? Ano nga ba ang dahilan at ano ang malalim na dahilan kung bakit nila ginawa ito or bakit niya ginawa ito? So yun yung ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, ngayong araw ay usap-usapan ngayon sa entertainment world at social media ang umano'y pagdistansya ni Kim Chiu sa kanyang matagal ng kaibigang sina Angelica Panganiban at Bella Padilla. Maraming netizen ang nagtatanong kung may problema nga ba sa kanilang friendship. Sa friendship group na kilalang bilang ang Becky, na group na kilala bilang ang Becky na binubuo ni Angelica, Bella at Kim. Sa loob ng maraming taon, kilala ang tatlo bilang isa sa pinakamatatag at pinakanakakaaliw na celebrity friendship sa showbiz. Kaya naman nang lumabas ang mga balitang itilat lumalayo umano si Kim sa dalawa, agad itong naging malaking paksa online. Gayunpaman, mas malalim ang pagtingin na lumalabas na mas komplikado at mas nuance ang sitwasyon kaysa sa simpleng away o FO na agad na ipinalagay ng ilan. Kasi parang sinasabi nila na friendship over na ba itong si Kim at saka ito pong si Bella at si Miss Angelica, kasi hindi na nga sila nakikitang magkasama. So nagsimula ang usap-usapang matapos maglabas ng ilang entertainment column at online post na tila hindi raw gaanong nakikita si Kim Chiu na kasama sina Angelica at Bella. Napansin din umano ng ilang fans na hindi na kasing dalas ng dati ang interaction nila sa social media. Kaya nan para sa maraming netizen, malaking bagay ang ganitong detalye dahil sanay silang makita ang tatlo na nagpo-post tungkol sa isa't isa, nagkakaroon ng vacation together at nagsusuportahan sa kanilang proyekto. So dahil dito, mabilis na lumaki ang spekulasyon na baka may tampuhan o hindi pagkakaunawaan ng mga grupo. Ipinagpapalagay pa ng ilan na may kinalaman daw si Paolo. Diyos ko po Lord, may kinalaman daw si Paolo Avellino doon po sa hindi pagkakaunawaan ng tatlo. Ano lang magiging kinalaman niya doon? So yun ang ating dapat linawin. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkaroon sila ng issue, ang naging interview umano ni Bella Padilla kung saan nabanggit niya ang sensitibong personal na impormasyon tungkol kay Kim Chiu. Ayon sa mga netizen at online discussion, sinabi umano ni Bella sa isang interview na sumailalim si Kim sa isang egg freezing procedure. Para sa marami, isa itong napaka-personal na bagay na hindi dapat ibinabahagi ng walang pahintulot ng mismong taong involved. So dahil dito, maraming fans na naniniwalang posibleng nasaktan o na-offend si Kim, kaya umano ito dumidistansya. Sa Reddit at iba pang social media platform, naging mainit ang discussion tungkol dito. Maraming users ang nagsabing kung totoo mang hindi nagustuhan ni Kim ang ginawa ni Bella, maiintindihan nila to dahil masyadong pribado ang usapin at ng fertility at reproductive choices. Para sa ilan, kahit kaibigan mong isang tao, may mga bagay pa rin hindi dapat ikinukwento sa publiko, lalo na sa national television o malaking interview ng platform. May mga nagsabi na ring silang oversharing umano ang nangyari. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na wala pa ring direktang kumpirmasyon mula kina Kim at Bella tungkol sa umano'y tampuhan. Sa katunayan, karamihan sa mga lumalabas na impormasyon ay pawang haka lamang ng mga entertainment observers. Wala ring opisyal na statement si Kim na nagsasabing galit siya kay Bella o lumalayo siya rito. Kaya naman may mga bagay din ng nagsasabing netizen na maaaring ipinapalaki lamang ng social media ang simpleng pagbabago sa interaction nila online. Bukod kasi kay Bella, nadamay din si Angelica Panganiban sa issue kasi kahit tila wala naman siyang direktang kinalaman sa kontrobersya, may ilang fake news at social media posts na nagsasabing pati si Angelica ay iniiwasan na rin ni Kim. Ngunit ayon sa maraming fans at netizen, tila wala pang basehan ng claims na ito dahil nakikita pa rin namang umano ang interaction ni Kim at Angelica online. May mga pagkakataon pa raw na nagkokomento sila sa post ng isa't isa at nagpapatala pa ng suporta sa mahalagang okasyon. Sa katunayan nga, may mga kamakailang sightings pa nga na umano na magkasama sina Kim at Angelica sa ilang events. At ayon sa ilang netizen, nakita pa raw silang masayang nag-uusap sa isang events noon sa mga nakaraang buwan. So dahil dito, nagkaroon po ng maraming observation na nagsasabing mas malamang na kay Bella lamang umiikot ang issue at hindi kay Angelica. May ilan din nagsasabing posibleng walang totoong malaking away at simpleng busy schedule lamang ang dahilan kung bakit hindi na sila gaanong nakikitang magkasama. Sa
Sa ngayon, mahalaga ring maintindihan natin na normal lang po sa adult friendship ang magkaroon ng panahong na nagiging busy sila or pagiging less visible sa social media. Sina Kim at Angelica at Bella ay pawang may kanya-kanyang career, personal commitments at pribadong buhay. Si Angelica, abala naman siya sa maraming film at writings projects, kasama si Kim ay patuloy na aktibo sa hosting, acting, endorsement at iba pang trabaho. Dahil dito posible talagang hindi sila magkikita ng madalas tulad noon. Ang friendship group na ang Becky ay matagal nang hinahanga ng publiko dahil sa tila genuine at low maintenance silang samahan na buo umano ang kanilang friendship matapos silang magkita sa isang social media gatherings at kalaunan ay naging malapit sa isa't isa. Sa paglipas ng panahon, madalas silang makita sa vacation, dinners, birthday celebration at maging sa mahalagang milestone sa buhay ng bawat isa. Maraming fans ang nagsasabing refreshing makita ang kanilang closeness dahil bihira raw sa showbiz ang friendship na tumatagal ng ganoong katagal. Naging malaking bahagi rin ng kanilang appeal bilang friendship trio ang pagiging totoo at natural nila sa isa't isa, hindi dahil madalas makita sa scripted o collaboration ang pilit na fan service. Sa halip tila organic ang kanilang bonding at interaction. Kaya naman ang magkaroon ng usap-usapang may problema sa grupo, maraming fans ang nalungkot at nagulat. Para sa ilan, parang comfort friendship na rin kasi ang Becky sa mga netizen na sumusubaybay sa kanila. Isa ring dahilan kung bakit mabilis lumaki ang issue dahil sa yung kultura nga ng fandom ng social media sa Pilipinas na kasalukuyan, kahit na maliit na pagbabago lang sa online behavior ng celebrity ay agad na nabibigyan ng malalim na kahulugan. Kapag hindi nag-like sa mga birthday greetings, hindi nagko-comment sa bagong post o hindi nagkakasama sa isang event, mabilis itong nagiging ebidensya umano ng away o tampuhan. Sa kaso ni Kim at Angelica at Bella, tila ito rin ang nangyayari. May mga netizen din na nagsasabing minsan ay fans mismo ang hindi sinasadyang nagpapadala ng mga issue. Kapag may isang fans na nagpost ng haka-haka, mabilis itong ikinakalat at pinaniniwalaan ng iba. Kalaunan napipick up na rin ito ng mga vloggers at entertainment pages hanggang sa magmukha na itong confirm. Kahit wala pa namang opisyal na payag mula sa mga artista mismo. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang nananawagang maging mas responsable ang publiko sa pag-share ng chismis online. Sa kabilang banda, may ilang observers naman ang nagsasabing kung sakaling may tampuhan man talaga, normal lamang ito sa magkakaibigan. Sa kahit anong relasyon, mapa-showbiz man o hindi, may mga pagkakataong nagkakaroon ng misunderstanding. Ang mahalaga umano ay kung paano ito naaayos ng pribado at may respeto. May mga netizen pa nga nagsasabing mas mabuting hindi na pag-usapan ng gusto ang personal na buhay ng tatlong aktres dahil maaari itong makadagdag lamang sa pressure at stress nila. Hindi rin may kakailan na malaki ang epekto ng public image sa mga celebrity friendship. Kapag nasanay na kasi yung publiko na laging nakikitang sweet at close ng isang grupo, anumang pagbabago rito ay agad napapansin. Ngunit, ayon sa ilang fans, hindi naman ibig sabihin na kapag hindi visible online ng friendship, ay tapos na agad yun, diba? Maraming totoong pagkakaibigan ang hindi kailangan na laging nakadisplay sa social media upang maging masabing matatag. Sa kaso kasi ni Kim Chiu, marami ring netizen ang nagsasabing mas naging pribado siya nitong mga nakaraang taon, lalo na pagdating sa personal relationship at emotional matters. Marami ang ilang highly publicized issues sa kanilang mga love life at career. So, tila mas naging maingat siya sa pagbabahagi ng private life details. Kaya naman posibleng mas pinipili na lamang niyang i-handle ng tahimik ang anumang misunderstanding kung meron man. 'Di ba? So, dito po sa balitang ito, dinidebunk na walang kinalaman si Paolo doon po sa issue ng misunderstanding di umano ni Kim, Bella at Angelica Panganiban. And of course, wala din naman pong posible or confirmation na talagang sila po ay FO na or friendship over. So, kayo na po ang umusga, mag-comment kayo. Miss Kim Chiu, abay napahagalpak sa katatawa at biglang naiyak. Bakit nga ba nagkaroon ng roller coaster emotion na ipinakita si Miss Kim Chiu? Ano nga bang pinagdadaanan ni Kim Chiu sa mga sandaling ito? Yan ang ating pag-uusapan maya-maya. But before that, si Kim Chiu ay naging emosyonal matapos mag-viral ang ilang breakup scene at nakakaiyak na liham ng isang security guard. Kasi hindi inaasahan ng maraming manonood ng isang simpleng eksena sa noontime show ay mauuwi sa pinaghalong tawa ng kilig at emosyon.
Ngunit ito mismo ang nangyari kay Kim Chiu matapos mag-viral ang kanyang breakup scene sa It's Showtime at kasunod nito ay ang nakakaiyak na liham mula sa isang security guard na lubos na tumama sa puso ng actress host. Sa social media, mabilis na naging trending topic si Kim matapos mapansing halos hindi na nakahinga sa katatawa habang ginagampanan ng isang nakakatawang breakup skit sa It's Showtime. Ngunit makalipas ang lamang ang sandali, ibang emosyon na naman ang bumalot sa studio nang mapaiyak siya dahil sa isang taus-pusong sulat mula sa isang ordinaryong manggagawa. Maraming netizen na nagsasabing typical Kim Chiu talaga. Tawang-tawa ngayon, iyak mamaya. Ngunit para sa maraming viewers, ipinakita ng pangyayaring ito kung bakit nananatiling isa si Kim sa pinakamahal na personalidad sa telebisyon. Ayon po sa breakup scene na pinag-usapan ng lahat sa isang segment ng It's Showtime, napasama si Kim Chiu sa isang improvised breakup scene na agad naging viral online. Ayon sa mga viewers, kitang-kita kung paano hirap na hirap pigilan ng aktres ang kanyang pagtawa habang ginaganap ang eksena at habang sinusubukan niyang maging seryoso sa dramatic breakup moment. Paulit-ulit naman siyang tinatawanan ng kanyang mga co-host kabilang si Vice Ganda sa social media clips. Makikitang napayuko si Kim, halos hindi makapagsalita at paulit-ulit na napapahiyaw sa kakatawa. Marami tuloy ang nagsabing hindi scripted ang saya. Ito ang totoong chemistry ng Showtime host. Para sa fans, isa ito sa mga dahilan kung bakit patuloy pa ring patok ang It's Showtime. Matapos ang maraming taon sa ere, ang natural at unscripted na samahan ng host. Bakit patok na patok ang mga kalokohan ni Kim? Hindi may kakaila na si Kim kasi ay isa sa pinaka-natural pagdating sa variety show. Hindi siya takot magmukhang sabaw, magkamali, mapahiya on live television at ayun mismo ang dahilan kung bakit marami ang naaaliw sa kanya. Sa loob ng maraming taon bilang host ng It's Showtime, nakilala si Kim bilang isang very spontaneous, madaling matawa, madaldal, minsan lutang, pero totoong-totoo sa harap ng camera. Maraming viewers ang nagsasabing relatable siya dahil hindi siya masyadong perfect sa TV. Kapag natatawa siya, talagang tumatawa. Kapag naiiyak, hindi siya ito tinatago. At ito rin marahil ang dahilan kung bakit mabilis kumalat online ang kanyang breakup scene. Mula tawanan biglang emosyon ang liham ng isang security guard, ngunit habang puno ng tawanan ang unang bahagi ng usapan tungkol kay Kim. Biglang naging emosyonal ang atmosphere nang basahin sa programang isang liham mula sa isang security guard. Ayon sa ulat, ang liham ay naglalaman ng taus-pusong pasasalamat at paghanga para kay Kim Chiu at sa mga host ng It's Showtime. Habang binabasa ang sulat, kapansin-pansin naging emosyonal si Kim hanggang sa tuluyang mapaluha. Marami ang viewers ang naiyak dahil sa sincerity ng mensahe. Hindi naman ingrande ang sulat, tumama ito sa puso ng maraming manonood dahil ipinakita nito kung paano nakakaapekto ang isang programa sa ordinaryong Pilipino. Ang nilalaman nga ng liham ay nagpaiyak kay Kim. Ayon sa mga nakapanood, ibinahagi ng security guard kung paano naging bahagi ng kanyang araw-araw na buhay ang It's Showtime. Sinabi umano nito na nagbibigay siya ng programa sa kanya matapos ang mahabang oras ng trabaho. Nakakatulong itong mabawasan ang kanyang pagod at isa rin si Kim Chiu sa mga personalidad na nagpapangiti sa kanya araw-araw. So dito natuluyang naiyak si Kim. Marami ang nagsasabing kitang-kita sa mukha ng aktres ang genuine emotion habang pinapakinggan ang sulat. At dahil dito, si Vice Ganda, Bamboo, Eraserhead at Yang ang pasabog sa episode. Bukod kay Kim, naging usap-usapan din ang paglabas ng malaking pangalan tulad ni na Vice Ganda, Bamboo, Eraserhead, Yang Constantino na naging bahagi ng pasabog sa naturang episode. Ayon sa netizen, naging star-studded ang episode kaya laging naging emotional roller coaster para sa audience. Maraming fans ang natuwa sa combination ng comedy, music, nostalgia at emotional moments. So dito po, hindi takot si Miss Kim Chiu na ipakita yung kanyang emotional side. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita ng publiko ang emotional na bahagi ni Kim Chiu. Sa mga nakaraang taon kasi naging bukas siya tungkol sa personal struggles, bashings, heartbreaks, at pressure ng pagiging public figure. Matatanda ang dumaan siya sa highly publicized breakups nila ni Sian Lim, bagay na matagal ding naging usap-usapan online. So dahil dito, maraming fans na nagsasabing mas naging usap-usapan siya online. Naging maraming fans ang nagsasabing mas naging emotionally mature at grounded si Kim nitong mga nakaraang taon. So, dito po talaga na pinapakita kung gaano kalakas yung connection ni Kim sa masa. Isa rin sa ipinakita na viral moment na ito kung gaano kalakas ang connection ng It's Showtime sa mga ordinaryong Pilipino sa loob ng mahigit isang dekada. At naging bahagi pa ito ng tanghalian ng maraming pamilya, naging takbuhan ng saya at minsan naging emotional comfort zone ng viewers. And then para sa ilang nanggagawa tulad ng security guard na sumulat kay Kim, ang programa hindi lamang simpleng noontime show, kundi bahagi na ng kanilang araw-araw na buhay.
So marami pong nagtatanong, bakit ba parang laging ang daling maapektuhan ni Kim, no, pagdating sa mga ganito? Maraming fans na nagsasabing isa sa pinaka-lovable traits ni Kim ay ang pagiging emotionally transparent niya. Kapag masaya siya, kita agad. Kapag naiilang siya, halata. At kapag nasasaktan o natutuwa siya, hindi niya kayang itago. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming taong nakaka-relate sa kanya. Kasi sa mundo ng showbiz kung saan maraming celebrities ang sobrang controlled at yung kanilang ad polish, kakaiba si Kim dahil madalas raw ay walang arte. Totoo naman yun, di ba? Matapos sa mga episode, bumaagad ng reaction online, ay may mga nakagsasabing nahawa sila dun sa tawa ni Kim. Habang iba naman nagsasabing, hindi ko kinaya, iyak niya sa liham. May ilan ding netizen na nagsabi, isa raw ito sa pinaka-genuine moments sa Noontime TV ngayong taon. At bihira na raw makakita ng ganitong sincerity sa telebisyon, di ba? So, kaya naman hindi po may kakaila na talagang si Kim Chiu po ay very, na parang add-on talaga siya dun sa kasiyahan ng It's Showtime. Kung bakit si Meme Vice, personally, siya po ang pumili kay Kim para maging regular host sa nasabing It's Showtime, 'di ba? Kasi parang nakita niya kasi talaga si Kim ay pang It's Showtime talaga siya. So yun po yung kanyang ilan sa mga roller coaster emotion ni Miss Kim Chiu. Kaya no wonder ba't ang dami pong humahanga kay Kim. No wonder kung bakit ang dami pong mga kababayan natin na talagang pinagtatanggol si Kim laban sa mga bashing. Kasi parang Miss Kim is very kind to bash, 'di ba? Parang napaka-fragile niya para po makatanggap ng mga bashing. So kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!